Goodbye mga flood control kawatan. Yung mga may sala sa ating gobyerno, yung mga nag-aabuso na mga government officials, mga politiko, mga politika na nag-aabuso sa pera, nilustay ang pera ng taong bayan ay mananagot. Yan ang sabi ni Pipi Sara. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang gabi po dito sa Donmar TV. At heto po, no, pag-usapan natin itong matinding banat ni Congressman Chua, kamukha ni Jackie Chan. Kasi binabanatan niya itong si Vice President Inday Sara Duterte. Ang sabi niya, pinagbibintangan niya si VP Sara na dinidelay raw ni VP Sara ang impeachment trial. Si VP Sara pa ngayon ang nagdi-delay ng impeachment. Di ba? Tingnan nyo gaano ka garapal itong taong ito. Na si VP Sara, wala naman siyang ginagawa. Si VP Sara, focus siya sa kanyang mga trabaho bilang vice presidente. Pero siya, pinagbibintangan niya na dinidelay ni VP Sara. Paano yan i-delay ni VP Sara? Ganyan na ba kapangyarihan si VP Sara na pwede niyang kontrolin ang mga nangyayari sa Senado? Nakakatawa nga eh. Si VP Sara raw ang dahilan kaya raw na-delay itong impeachment trial. Sila excited na sila eh. Kasalanan ba ni VP Sara na yung mga bangag 11 na yan, hindi nila matanggap na si Senate President Alan Peter Cayetano po ang Senate President? Kasalanan ba yan ni VP Sara? Mamaya pag-usapan natin yan. At pangalawa nating pag-usapan ay syempre, pakikingganin natin itong interview ni Professor Malu Tikia, itong political analyst, no? In-interview po siya sa One News patungkol po sa ano ang posibleng mangyari sa career ng mga Duterte. Okay? Maganda po ito kasi po si Malu Tikia is a proven na magaling na political analyst and most of his analysis ay naging totoo, okay? Nung predict niya dati na mananalo si VP Sara at si Bongbong Marcos, nangyari. Hindi kagaya nila Llamas, nila Falses, nila Christian Isguera, na predict sila ng predict, analyze sila ng analyze, wala namang naging totoo sa kanilang analysis. Di ba? So, maganda po ito, no, na mapakinggan natin itong si Professor Malu Tikia sa yung takbo ng politika natin dito sa Pilipinas, especially dito sa Duterte brand defined by former president, okay? Is a political to beat. Yan ang sabi ni Professor Malu Tikia, okay? So bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, wala muna tayong batian ngayon ha. Babawi ako sa susunod na vlog natin. Paki-like muna at saka paki-share para kakalat ito sa taong bayan, okay? At mag-comment kayo, no, kung gusto niyo bumati para ma-shoutout ko kayo sa next vlog. And sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Pindutin nyo lang ang subscribe button dyan, ha? Updated na kayo lagi sa ating mga maiinit at trending na balita. Okay? Without further ado, unahin muna natin itong si Jackie Chan. Itong si Congressman Chua. Okay? Bakit nasabi ni Congressman Chua na si VP Sara raw ay sinadya raw na i-delay itong impeachment trial? Kapangyarihan ganyan siguro ka-powerful si VP Sara na kontrolado niya na ang lahat. Sila ngayon, alam ko naman nagpapanik na sila ngayon itong mga congressman. Kasi isa lang yan, wala na tayong paligoy-ligoy pa ha. Wag na tayong magbulahan. Natatakot sila na maging presidente si VP Sara. Kasi alam nila na kapag maging presidente si VP Sara, goodbye mga flood control kawatan. Totoo yan. Anong sabi ni VP Sara? Sa mga kalaban ko sa politika, I will not do revenge. Okay? I will not do revenge. But, yung mga may sala sa ating gobyerno, yung mga nag-aabuso na mga government officials, mga politiko, mga politika na nag-aabuso sa pera, nilustay ang pera ng taong bayan ay mananagot. Yan ang sabi ni VP Sara. Heto po, panoorin natin si Jackie Chan ha. Itong si Chua. Play natin. Alam po natin yung nangyayaring sigalot ngayon sa Senado. Sa tingin nyo ba, may chance ba na gamitin ito ng pangalawang Pangulo o ng kanyang kampo para i-delay yung trial na mangyari sa July? Tingin ko po, right from the very beginning, yun naman talaga yung kanilang strategy. Dahil kung titingnan po ninyo yung pagkakaso. Strategy raw ni VP Sara na i-delay ang impeachment trial. Actually, si VP Sara, hindi naman siya ang nagdi-delay ng impeachment trial. Sa tingin ko, ang nagdi-delay ng impeachment trial, itong mga bangag 11.
Oh, kasi hindi matanggap ng mga bangag 11 na nanalo itong si Senate President Cayetano. Wala silang numbers eh. Na ano kasi sila eh, hindi nila mapapaniwalaan yung nangyari na napalitan si Soto. Napalitan si Soto kasi biglang sumipot si Senator Bato. Doon sila nagulantang eh. Pagkasipot doon ni Senator Bato, sabi nila, wala na. Lugi na talaga tayo dito. Oh. Anong nangyari? Natanggal si Tuta Soto. Nung natanggal si Tuta Soto, natanggal rin si Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee. Di ba? Nung natanggal sila lahat, hindi na nila hawak ang flood control investigation sa Blue Ribbon. Hindi na nila hawak. So, biglang nagpanik ang lahat. Biglang nagpanik ang Malacanang. Ano ginawa nila? Wala na. Yung Cayetano Black, tinodo na nila. Kinasuhan nila si Jinggoy, nakakulong ngayon. Si Senator Bato, huhulihin na nila kasi tinutulungan nila ang ICC na ang dating sabi ni BBM na walang karapatan ng ICC na manghuli dito sa Pilipinas in any shape or form. Pero anong nangyari? Ang kanyang sinabi ay kinain niya rin. So, ayan, si Bato. Si Joel Villanueva at itong si Chis Escudero, dati na itong maingay sa flood control. Tinutugis. Tinatakot ngayon. Ito, ano nangyari kay Chis? Bumaliktad. Si Joel ngayon, usap-usapan na may tendency bumaliktad rin. Kasi sometimes itong mga politicians, pipili sila sa kanilang prinsipyo o makulong ka. Dalawa lang yan. So, apat na. Tapos si Marcoleta. Plano pa nilang kasuhan si Marcoleta, di ba? Kung ano-anong mga binibintang nila kay Senator Marcoleta sa kanyang asawa. Tapos ang pinaka-latest si Robin Padilla tumutulong rin ko ba to? Kasuhan rin nila. Itong si SP Cayetano, plano rin kasuhan nila. Okay? 7. Ilan na lang ang matitira sa Cayetano Black. So kapag mangyari raw yan, hindi na raw requirement ang 16 na senador na ma-impeach si BP Sara. So yan ang layo nila. Double time sila ngayon. Tapos ngayon, pag pinagbibintangan, si BP Sara ang strategy nila yan na i-delay ang impeachment. Gago, bobo. Kontrolado ba ni BP Sara ang mga pangyayari dyan sa Senado? Sunod-sunod ng pagkakataon, nung araw po na kami po ay nagbubutuhan sa plenaryo para po sa dito po sa impeachment, yun din yung araw kung saan nagkagulo po yung leadership ng Ang tanong ko sa iyo, Joel, kasalanan ba yan ni BP Sara? Si BP Sara ba yung nandoon sa Senado para ng gulo? Bakit mo pinagbibintangan ngayon si BP Sara? Anong koneksyon? Basta lang makabanat ka? Hindi yan maganda, Joel. Yes, Chua, hindi yan maganda. Anong koneksyon sa pinagsasabi mo na si BP Sara ang nag-delay dahil dyan sa gulo sa Senado? Walang koneksyon. Kahit anong iisipin kong bali-baliktarin ko, kahit ipilit ko pang sabihin na si BP Sara ang nagpa-delay, hindi ko talaga masagap sa isipan ko. Hindi ko talaga maipasok yung narrative na yan, na si BP Sara ang nag-delay sa impeachment trial. Anong sabi ni BP Sara, Joel? Sinabi na nga niya, bloodbath, ready na kami. Naghihintay na lang siya kung ano ang desisyon ng Senado. Di ba? Tapos ngayon, pinagbibintangan mo si BP Sara? Gago ka ba? Saan ang utak mo ngayon? Senado. So yung araw naman po na itatransmit po yung articles of impeachment sa Senado, yun din yung araw kung saan nagkaroon ng barilan din sa Senado. So marami po ang nagsasabi na baka may connection din ito. Baka talagang gusto nila malihis yung totoong issue po. Yung barilan sa Senado, si BP Sara pa ang pinagbibintangan nila na si BP Sara ang nag-delay sa impeachment trial. Matakin nyo, hindi nga nila na-predict, akala nga nila noon na itong Cayetano Black haharangin itong impeachment trial. Kaya raw nagpalit ng liderato, nagkamali sila doon. Di ba? Ano ginawa ng Cayetano Black? Tinuloy ang impeachment. Napahiya sila doon. Tapos, sasabihin mo ngayon na si BP Sara ang magdi-delay sa impeachment? Alam kong alam mo na walang kinalaman si BP Sara dyan. Ang ginagawa mo lang ngayon, Joel Chua, paninira kay BP Sara, which is hindi na kayo pinapaniwalaan ng taong bayan. Yan ang hirap sa iyo. Kaya hindi kayo mananalo sa mga ganyan ninyong mga taktiko at mga script ninyo eh. Kaya galit ang taong bayan sa inyo sa mga paninira niyo kay BP Sara eh. Dito, sa totoong dito po si Ang sarap kurutin itong si ni Joel Chua. Nakakagalit talaga. Ang sarap mong kurutin yung mukha mo. Kurutin ko yung mukha mo eh. Pero bad yan, Don Mar, bad yan.
So sige na lang. Ipagpatawad na lang natin, no? Naratibo nila yan eh. Halik sila sa mga amo nila eh. Tuta ito lahat eh. Impeachment. Ay nako, Joel Chua. Ito, pakinggan natin itong si Professor Malu Tiquia, itong mga nangyayari ngayon sa politika. Ano kaya ang magiging future ng ating politika? Ito. Panoorin po natin si Mamalu. To talk about plots, destabilization of reputations, and otherwise. We have live studio, political strategist, Manditia. Ma'am, thank you for your time. Lord, magandang gabi sa mga nanonood and it's a pleasure to be here. 2016 tayo huling nag-usap. Karangan, iba pa yata yung nakakala natin mananalo. Masisingin din yun. Pero meron pa kami USB. Nasa lahat, ginagamit pa siya. Alright, so, Ma'am Malu, dati tinanong kayo, if you were to rank the Malacanang spokesperson, 10 being the highest, 1 being the lowest, you'll give her a 5. Pero that was several days ago. Ngayon ba may mga bagong ranking sa kanya? At may iba mataas sa mga grades binibigay sa kanya kasi supposedly, hindi lang yung voice na tinitirash out niya, may emosyon pa. Well, ako, from 5 siguro 3. Pababa ako dahil imbis na hindi mo pinapainit yung sitwasyon, lalo nag-iinit yung dalawang kampo at yung mga nanonood napipilitang maging divisive na at talagang pumunta sa bawat kampo. Mahirap yun dahil hindi mo makuha yung sentimento ng tao, ng karamihan ng tao sa isang bagay o isang issue. Yung iba, sabi, may problema daw sa yung kanyang persona as vlogger, pag nagsasalita siya. Although may disclaimer naman siya sa simula, no? Na ang opinion niya kay kanya lamang, pero iba rin yung usage na nagsasalita pagkaharap yung malaking press corps. May nakikita ka bang problema ron? Tama ka, Lord, no? Kasi nakilala siya una as vlogger at yung meron siyang character na pinaperform doon sa vlogging niya. Nung naging use, akala ko titigil siyang mag-vlog. Pero parang na-amplify pa niya yung sinabi niya officially sa personal capacity niya sa vlogger, at the same time, naiiba yung spin. So, kung medyo naanghangan ka na doon sa official, lalo niyang aanghangan at babagain yung mga usually niyang suspect na babagain. Kasi sabi nila kasi parang ina-approximate lang din nila yung klaseng spice mula sa kabilang Kampo. Oo. Tama naman yun kasi sa online talagang kung medyo hindi heated ang interaction. Kasi you're really after getting the reach. Hindi na yung followers eh. Yung followers pwede kang organic pero yung reach mo malaki. So siguro yung algorithm ng kahit anong platform yung kinukonsidera mo para makakuha ng atensyon. yung sa inyong pahayag, no? Meron din po kayo yung pag-examine ng Duterte brand. Sa first quarter, makikita pero parang ito ba ay parang neutral na pagsukat? Ito ba ay simpleng mention lang or does it take into consideration po yung the context where in it was mentioned? Yung siguro kung kukunin mo siya on one pahayag, yung quarter, pagsukat yun. Pero pag kinuha mo siya ng kabuuan, for example, for 1 year or year-to-year comparison, medyo malalim na yung pag-aaral dun sa brand. Okay, ang Duterte brand ba ay homogeneous, isang ano lang ba siya or meron bang gradations per Duterte? Kasi alam ba, meron masasabi tayo tungkol sa likas na Mayor Baste, yung pagpapadama ng basura sa DNR. Pero pwede rin i-argue na hindi malayo doon sa nalago. Posible gawin din natin kung ayaw sumunod. Kasi maganda yung tanong mo, Lord. Ang basic dyan, yung brand was defined by the father. So kahit na medyo mahina yung salita, medyo malumanay ang pagkasabi, pag kinumpera mo dun sa tatay na mag-define na, boses niya, same expression, same body language. So pag pinag-aralan mo yung brand Duterte, may impact in the sense na yung brand, naghahatakan sila, pero ang pinakabasihan nun ay yung sa tatay. Naghahatakan in the sense, depende sa issue. Hindi nakakapababa. Hindi nakakapababa. Naghahatakan sila per issue. Tapos, kung titingnan natin yung brand na Duterte sa ICC at yung brand ni Vice Presidente sa impeachment, dahil sa kagustuhan sumagot, sa kagustuhan naman talaga totoo, minsan naghahatakan. Pero pag tinignan mo yung nangyari sa HOR, yung nangyari sa ICC, tumataas yun. Lalo na nung nagsalita si Kaufman at yung mga tao mismo ang nagtingin doon kay Madriaga, sa Salin, sa AMLAC, makikita mo humahatak. So parang may direct correlation yung tatay, yung Vice Presidente at yung si Baste. Kasi si Baste, ang parang nag-e-echo ng mala sounding like the father.
Oo, matigas, nagmumura. May tattoo dito, chuchuwing ka man. Oo, di ba? Yung mannerisms niya, yung ibang nababasa kong komento, isa mo ang mata mo, parang naririnig mo daw si Tatay Digong. Kaya sabi ko, okay. So clear yung brand ng Tatay Digong. Yung brand ng mga anak, to a certain degree, tinitingnan, may factors ba katulad sa tatay? Kung si BP, nakita natin yung sinasabi na nuclear meltdown, and then biglang tahimik, and then biglang manmanay. No? Makikita natin yung adjustments na nangyayari kasi babae siya, una. Pangalawa, meron tayong mga elements ng brand Duterte na mahirap makita sa babae. Pero yung ipaglaban mo yung constituent mo, yung panununtok, brand Duterte yun eh. So, yun yung mga bagay na tinitingnan mo. Beyond that, yung Dutertismo din as a strategy. Yes. No, sa communications. Na maaaring sabihin na ginagamit ng iba ngayon. Yes. Sila daw na yan. Pero, Lord, hindi sila pinagbayan eh. Kasi hindi naman siya nakahalal na gano'n. Nakita lang naman nila na Fake. pwede akong pumagit na Plastic. ako ng certain percentage dito sa Dutertismo para lumaki yung base ko ng electoral base. Pero hindi pinagbayan kung minsan nagiging negative pa. Correct. Kasi hindi taal, hindi genuine. Hindi organic. Hindi organic. Okay, ang mga responses ng Vice President dito sa mga nangyayari kontrobersya, hindi siya regular na lumalabas. Hindi mo nga pwede kung kailan siya mag-issue ng statement. Yung prolonged silence ba, how effective is it as a strategy? Well, at least yung prolonged silence kasi is a strategy that you will adopt if you do not have control of mainstream. Kasi pwede kang i-edit, pwede ibang interpretasyon. So might as well, wag na ako mag-interview sa any event. Kaya makikita mo siya na i-interview siya na may video, usually social media. Kasi hindi mo pwedeng splice dahil marami kayo nag-cover. But she did that anytime naman, di ba? Yeah, but she is often, the interpretation is different from what she says. No, I mean, she can create and issue her own video. Yes, but she is also not into that. Kasi ayaw niya nga yung too much packaging. She wants the real Sara to come out. Or are we dealing with parang less talk, less mistake kind of strategy? Hindi naman, kasi nakita natin yung karamihan errors niya sa communication, essentially because she kept talking or she wanted to prove something, or she wanted people to stop what others are doing to her stuff. Okay. Sisip ako ng konti, no? Malu. Both the President and the Vice President's numbers slip itong sa first quarter ng Hyatt survey. Ito ba sa pangalawa na paano ba please? Parang sinabi nila na parang there are weeks when decades happen. Parang ganun nangyayari mga nakarang ilang linggo. Gaano nito kalaki o may epekto ba sa paghila, pababa lalo, or pag-angat ng mga numero ng dalawang to? Yung dalawa, actually, pag tinignan mo sila, may trend sila na ang behavior nila almost the same. Pero in actual terms, mas malaki lang yung isa sa numero. Pero yung trend, yung curve, halos the same. Kasi nakikita si BP Sara dahil part siya ng unity na a person to blame for what is happening. May ganun perception? Oo, may ganun pa rin na kahit nag-sorry na siya, ang nasa isip pa rin ng tao ikaw ang nagkagusto niya, ikaw ang nag-endorse, ikaw ang sumama dyan. So, I was expecting noong nag-decide siya to announce na tatakbo siya, klarado na sa tao. Pero nalagyan naman ng cloud yung tungkol sa impeachment na kailangan niya sagutin. So, makikita mo, may direct effect rin yung demolition na ginawa sa kanya. Hindi siya siguro bumababa na gano'ng kababa across time, pero nagkakaman siya, bumababa siya yung law of averages na tinatawag na sabi nga ng dating speaker o pagdating ng eleksyon, pag tapos na tayo kakademolish niyan, baka 10% lang yan, mas okay pa. May ganung reasoning, pero hindi ko nakikita siya as a trend. Pag sinabi mong trend, tatlong polling periods na consistent ang behavior, you will call it as a trend, then ma-alarm ka. Pero ito, kung one snapshot lang, which is the first quarter, hindi pa naman nalalabas yung second and third, doon natin makikita yung pag-umus ba, trend already, alarming, or momentum lang dahil may nangyari, kaya nag-a-adjust. At makikita natin yung sa usapin ng impeachment, gusto ng taong bayan matuloy dahil gusto nilang mag-explain siya. You were the Binay Camp noong 2016. Marami kasing ang concern ay posible na, of course, nasa 50s pa rin ang VP pagdating sa mga numero. Pero alarming daw yung hindi paggalaw at parang static. Posible ba na mag-alabingay
si VP Sara pagdating sa ano. Kasi Hindi yan. consistent tapos pagdating sa finish, malapit na. Tsaka nag-nosedive. Hindi yan. Yung kay BP Sara, pag tinignan mo, naka-recover actually siya ng third quarter of 2025. Pero hindi ganun 64. Naka-recover siya by, I think, more than the margin of error. Tapos, biglang bumaba naman. So, yung pagbaba niya, for so long as hindi bumaba sa 35% or yung worst case scenario sa 30%, okay lang yun eh, kasi madaling maka-recover. At saka katulad nga ng sinabi ko, pag nag-plateau ka ng 2 readings, ang Kabahan ka next reading, pababa ka. Pag nagkaroon ka ng trend ng 3 readings, ibig sabihin nun, yun, totoong numero na yun na kailangan mong ingatan na. Okay. Mamalu, ito naman. Sa tingin pala talaga ay marami kasing nagsasabi na may Teflon effect pa rin kahit papano ang may Teflon covering ang Dutertes. Yung sinasabi nila na itong binulatlat sa house, yung mga pera sa bangko, etc. Sa tingin mo ba naging epekto kaya yun? Wala. Hindi. O masusukat yan Hindi sa, maniniwala ang sa tao. second pa Sa kaya second, pero pag titingnan mo yung ibang Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman